Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, King and Queen of Pogo. 'Di ba, yan ang sinasabi nilang Maharlika, sina Kaki Binag, at, ng ibang mga Pulmoronics, yan. Sabi ko nga, talagang may mga matitinding amats kayo rin ano, kasi alam niyo hindi na nga umubra yung iba niyong, banat, yung naglabas kayo ng Pulboronic video after 2 years. Yung mukha pang 2028 yung tanda nung tao, hindi pa kamukha ni PBBM. And then 2012 nakuha daw yun na nagsisinghot ng powdery substance si PBBM, 'di pa banggitin Coke. Eh, ang cute-cute ni PBBM noon, 'di ba? So ngayon naman mainit po nating usapin dito ang Pogo. Walang hiya, si PBBM pa rin at FL Lisa ang sinisisi nila. Sino ba ang demonyong nagpasok, 'di ba, infringe sa karapatan, sa constitutional mandate ng Legislative Department. Hindi ba't si Duterte, si Daddy Diggs? Oh, naglabas ng Executive Order number 13, ang ginawa naman itong mga senador natin, katulad nila Amy Marcos, ginawa naman nila ito ng, batas for taxation to legitimize the executive order na pinaka-birth certificate ng Pogo Duterte brand rito sa Pilipinas, yung magulo, malademonyong Pogo. Now, eto ho si ano naman, si Topacio, naglabas naman ito. Yan, ito yung sinasabi nila na picture daw po. Alam niyo ba kung kailan pangkuha itong picture na ito? Ah, nabalitaan niyo na kung kailan pakuha yan? Papakita ko sa inyo. Dun ho sa nakaraang content natin, sinabi ko na sa inyo yung picture na yan na pinagmamalaki nila diyan. Luma ho itong, kuha yang picture na yan. Sabi ni ano, circa pre-pandemic 2020 pa yang picture. Okay. Tignan natin dito. Sabi rito ng, special envoy natin, no links between Marcos, then Alice Go associate, yan, sabi ng special envoy. Kasi sino-sino ba yung mga sinasabi nila rito, 'di ba? Si Cassie Ong, at kasama nila diyan. Itong nasa gitna si PBBM, and then Cassie Ong, tapos yung lalaki kasama nung isa rito, yung, maliit. PBBM nasa likod ni FL, yan. And then yung nakaitim na pinakagilid na gilid, ito naman ay si Jetro Dionisio. Anyway, eto yung laman ng balita. Sabi rito ng ano, Presidential Special Envoy to China, Benito Techico. Sabi niya, no links between the PBBM and Cassandra Leong. Yan. Si Topacio naman kasi nagsabi ron na, sabi rito, who represents Pogo, operator incorporator, si Ong, si Cassandra Leong. Yan, presented to the media a photo of his client together with Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos. However, Topacio did not divulge where or when the photo was taken. Yun rin po ang issue ko rito. Bakit hindi ninyo masabi? Talagang inilabas nyo uli. Bakit hindi nyo ngayon masabi kung saan ang kuha na yan, kailan po yan kinunan? Okay? Pero eto ho, sabi niya rito, eto pong, kuha na 'to, sabi niyan, Techico, however, clarified that the photo was taken before Marcos presidency, prior to the COVID-19 pandemic. So posible raw po na mga, sometime around 2020. Okay? According to Techico, Ong and other individuals in the image were introduced to first couple by the restaurant owner and asked for a photo. Yan, pumasok sila, nakipagkilala, gustong kumuha ng picture at pinayagan at lumampas na po. Ganon siya kasimpleng istorya. Ngiyak. At yan nga po ay nangyari rito ho sa SM Mall of Asia. And Marcos Envoy to China said that the presidential couple, and the other officials in the photo often goes around to try different cuisines. Asked if Ong was part of this group, Techico denied this, saying he only found out that the person in the photo was Ong when the departure issue blew up. Yan, ni pangalan hindi po namin alam. 'Di ba? Kasi ang tanong, bakit po lumapit diyan kina PBBM? Dahil ba popular si PBBM?
'di ba? Ako naman naniniwala not because PBBM is popular. Naniniwala ako rito na kaya po 'yan lumapit kasi po matagal na ho kasi talagang perceived to be the next president po si PBBM. And Duterte is going out na, 'di ba? Kahit na siya yung nagpasok, kailangan ng mga pogo operators ng taong makakapitan. So they were looking for somebody na pupuwede ho nilang maging sandalan na katulad ng kay Duterte. Yan yung mas madaling maintindihan dito, oh. At ang, something na malicious dito, eh, bakit nila pinatest yung, integrity nung picture kasi daw baka sabihing AI, sabihing peke. Pero ako nung una kong nakita ito, naniwala ho ako talaga na genuine po talaga yung picture na yan, na hindi po talaga edited yan. And again, tama na naman ako. Pero ang problema nga po rito, eh, ang gusto ho nilang palitawin maging nung, nauna, I think that was 2 weeks ago, ang unang nilabas nila ito ay ano daw, guilty by association ang gusto nilang mangyari laban sa mag-asawa, 'di ba? Na as if ito po, eh, um, etong, pogo na 'to, kasabwat etong mag-asawa, king and queen daw ng pogo. 'Yun ang kanilang sinasabi na as if 'tong picture na 'to, eh, parang bago lang itong kinunan. Hmm. Eh, problema rin si Jethro at yung ibang nandiyan sa photo na 'yan, hindi ho sila nagbibigay ng clarification tungkol diyan sa picture na 'yan. Hmm, 'di ba? Sabi, authentic yung picture. Yun nga rin sinasabi ko sa grupo, eh. Authentic yung picture na 'yan. Katulad nung video ng, pulboronic videong nilabas si Maharlika, authentic rin 'yun. Pero sabi ko nga, it's not a product of AI, it is not a deepfake, but a deep makeup. 'Di ba? Para mapahawig lang kay PBBM, pero yung tenga di nila naremedyohan. So etong picture na 'to, eh, genuine yung picture, pero hindi nila masabi, ayaw sabihin kailan nangkuha. Kasi po ang purpose lang naman nila is mag-insinuate lang talaga, 'di ba? Sabi ni Moreno, authentic yung picture, yung ginagawang insinuation at innuendo ni Topacio ang fake. Sabi pa nga niya, eh, may si Cassandra Leong daw yung kliyente niya, 'di ba? May nalalaman ng mga gano'n. And besides, sino ba ang nagpatigil ng pogo, 'di ba? Si PBBM. So kung sila ang king and queen ng pogo, eh, bakit nila patitigil 'yan? Oh, ginawa pa niya 'yan sa isang special occasion, 'di ba? Siya nga nagpatigil ng pogo, eh. Tapos tuturo nila yung tao. Kasi alam po nila na maraming mga Filipino talaga ang nagagalit na nga po diyan sa pogo. Maski nung dating, hindi pa ganyan kalala yung nababalitaan nating kaguluhan sa pogo, na pinagtatanggol ko 'yan, may mga nagsasabi na rin na hindi maganda yung pogo. Tignan mo 'wag yung pera rito, tignan mo yung social cost nito. Hindi man mga Filipino yung nasasaktan diyan, yung nato-torture, pero again, tao pa rin 'yan at dito nangyayari sa ating bansa. Plus itong mga inaasahan na masisingil ang gobyerno sa pogo, hindi naman pala talaga nagbabayad ng tamang buwis, 'di ba? Oh. Dahil purun sa galit ng taong bayan, gusto ng mga loko-lokong ito ibato kay PBBM ang sisi. Hello, sino ba again ang nagpasok kasi ng pogo dito sa Pilipinas, 'di ba? Maliwanag na maliwanag naman si Duterte. So yan po dapat talaga ang tinatawag ninyo na King of Pogo. Kung sino yung queen, baka ho si Harry Roque, 'di ba? Panginang buhay 'to, kailangan kapagka DDS ka, kailangan talaga magpakatanga ka, kailangan magpakabobo ka, kailangan talaga ngumunguya ka ng fake news, 'di ba? Gano'n na ba talaga ang requirement kapagka ano, kapagka sinabing ikaw ay, DDS, kailangan, eh, ganyan na yung karakter ng buhay mo? Oh, eto ho, palatandaan kung DDS ka ba. Ka ba? Ito ang Yan. mga palatandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impyerno kayo. Yan, tama, 'di ba? Kung gusto ng guilty by association, by pictures, pictures tactics ito Pasio, may picture si Alice Go kasama si Duterte at, Herminia sa gabi. At saka yung dun sa bahay nila, 'di ba, ni Duterte. Oh.
Tapos isa pa yung, Michael Yang, 'di ba, yung mga tirador talaga namang matitindi. Langya, yun ang economic advisor. So anong ipinasok tuloy sa'tin dito, 'di ba, isang kriminal na negosyo ng ano, yung utak kasi nila ay made in China gaya lang ng poon nila. Magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag nila kay Duterte. Tatay, miss na nga mo siya. Kahit hindi naman sila na ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. No! Ang ina mo rin. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung ang gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. 庄户国家主席习近平 Number 3, mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napaalaking interest. Number 4, mga utoto at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at bloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulveron video na ipinagkakalat ni Maharlika kahit ilang buwan na niya ipinangako na ilalabas pero wala naman. Number 5, aktibo sa SOCMED at marami ay binabayaran bilang troll. Saramihan sa mga DDS ay may mga multiple accounts na ginagamit upang man-troll sa Facebook. Yung mga hindi nababayaran ay walang kaalam-alam na naka-screenshot ang kanilang mga pro-Duterte comments at may namimingin para sa kanila. Number 6, mga mangmang at saradong utak. Karamihan sa mga DDS ay mga mangmang at kulang sa pinag-aralan kaya di marunong Correct. Ano Totoo yan. Diyos ko sa mga vloggers lang na nakasalamuha ko noong BBM nung campaign period. Tapos ngayon nandyan sa mga DDS ngayon dahil ito na nga kung bakit po maraming mga BBM vloggers na mga nag-support na ngayon kay Duterte ng DDS. Kasi naging problema nun, bagsak ang revenue after ng campaign period. 'Di ba? Bagsak. Ako, hindi naman ako affected. Yun lang po yung inaasahan nila lalo na yung mga taga-probinsya na may sinusustentuhan pang mga anak doon, asawa, magulang. Kailangan nila, kaya nga sila yung malakas mag-fake news doon eh. Now, makita nila malaki ang views dito kay Maharlika. Kaya nga itong si Akla, si Maui, si Julius, nag-ano siya, Duterte. Kasi nakita niya ron, malaki yung views, malaking revenue. May pamilya siyang sinusuportahan sa Iloilo. Kaya nung na-demonetize yun, nako, praning na praning yun nun. Ngayon, yan, DDS sila. Pero yung mga yan, nako, hindi marunong magsipag-research yan. Kaya ang alam lang yan, gamitin nila is yung emotion. Ayun mga kababayan, nakakaawa po si Tatay Digong. Kawawa naman po sila yung mga naku, minamaltrato na po sila, inaapi na po. Kailangan na po nating magpakulay. Ang ilang rally lang kahapon, nanghihingi sila ng pangkain, 'di ba? Nako. Tapos mag-uuwian lang. Mga pangyayari sa kanilang paligid, lalo na sa mga usaping panlipunan. Basta raw pro-Duterte sila at wala silang pakialam kung wala naman talalang ambag ang mga Duterte sa kanilang group. Number 7, karamihan sa mga malalaking DDS ay mga manyakis at mga babae naman ay mga haliparot. Ay nako. Ay nako. Litik tong mga to talaga, oo.